Beautiful Saturday morning! Welcome sa programang Tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ang konsulta, mga problema sa kalusugan ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc. Alam nyo, marami sa atin na nagpapatingin lang sa doktor kapag may nararamdaman na. Pero alam mo bang may silent epidemic ng fatty liver disease? Ayon yan sa Hepatology Society of the Philippines. Tahimik daw itong nagsisimula, pero kapag napabayaan, maaari itong magresulta sa mas seryosong sakit sa atay. Panoorin po natin ito. Akala ng marami basta hindi umiinom ng alak, ligtas ng atay. Pero alam nyo ba na kahit hindi umiinom, posible pa rin magkaroon ng fatty liver disease, lalo na kung mahilig sa matatabang pagkain at matatamis? Nangyayari ito kapag nabalot ng atay ng sobrang taba. Sa tansya ng Hepatology Society of the Philippines, hindi bababa sa 18 million mga Pilipino ang may fatty liver disease o mataas ang risk na magkaroon nito. Kung napabayaan, maaari itong mauwi sa mas malalang sakit, tulad ng cirrhosis, liver failure o liver cancer. Sa pag-aaral ng University of the Philippines Philippine General Hospital noong 2022, sa bawat 1,000 kaso ng pagkamatay sa Pilipinas, 27 cases ang dahil sa sakit sa atay. Paano nga ba malalaman kung may fatty liver? At ano ang mga senyales na maaaring mauwi ito sa cirrhosis? Aalamin yan dito lang sa Sagot ni Doc. At para bigyan tayo ng expert advice, makakasama natin ang isang gastroenterologist, hepatologist mula Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa University of Santo Tomas. Isa siyang fellow ng Philippine Society of Gastroenterology at ng Philippine Society of Digestive Endoscopy. Siya ang president ngayon ng Hepatology Society of the Philippines. Let's welcome Doc Suzette Co. Herman. Doc, good morning. Good morning, Michelle. Good morning sa ating mga viewers. Doc Suzy, thank you so much sa oras mo ngayong umaga at salamat sinamahan mo kami para pag-usapan ng fatty liver at cirrhosis. Doc, bago natin pag-usapan itong fatty liver at cirrhosis, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, gaano ba kahalaga yung ating atay? Ano ba yung trabaho nun sa katawan natin? Okay, so napaka-importanting organ ng atay sa ating katawan. It helps filter yung ating mga dugo, it produces yung mga nutrients, it helps digest yung ating mga cholesterol sa katawan, nagpo-produce din siya ng bile, which helps digest yung mga oily, no, mga fried foods na kinakain natin. It also produces vitamins, and important din siya sa immunity, as well as for yung mga bleeding tendency. Nakaka-apekto din siya pag may mga problema ng atay. So, maraming function ng atay, but mainly it's really the detoxification. So Doc, ano po yung fatty liver disease? Ba't tayo nagkakaganon? So, fatty liver disease, as the name implies, is meron tayong taba dun sa atay. So normally, meron naman talaga tayong taba sa atay, but it should be around less than 5% only. But because of the diet, no, ang dami ngayon kasi syempre, ang daming fast food, sometimes wala na rin tayong exercise, konting grab na lang, or mga ganyan. So, nagkakaroon tayo ng fat accumulation in the liver. And it's the excessive accumulation of the fat in our liver which can cause fatty liver disease. Pag sinabing fatty liver disease, ano yun, Doc? Nasa loob ng liver or napapaligiran ng fat yung liver? Yes, so pwedeng nasa loob siya or napapaligiran siya. And fatty liver disease, yun nga, no, it's a silent epidemic kasi pwedeng walang nararamdaman, pero yung pala, pwedeng meron ka ng fatty liver or taba sa atay. Dito po ba sa Pilipinas maraming kaso? Actually, here in the Philippines, it's estimated around 10 to 20% of the population already has fatty liver disease, or around approximate 18 million Filipinos have fatty liver disease. So, milyon-milyon ang may fatty liver disease. Posible, Doc, na yung iba doon hindi alam na meron sila? Yes, so actually common yun. No? Usually they come to us in the clinic nagugulat na incidentally nakita may fatty liver pala. So, and then they come to us to have their workup. And then yun nga, check talaga kami, and then yun, may fatty liver sila, pero majority don't even know until incidental finding paminsan. Incidental finding, ibig sabihin, nagpa-ultrasound lang sila for another disease? Ganun po Yes, ba? so yung iba, for example, may high blood,
or may mga diabetes, and then they go to their cardiologist, for example, or their endocrinologist, and then on routine ultrasound of the whole abdomen, or sometimes on routine checkup of the liver, they check for the ALT, no, which is a blood test to check the liver. Nakitang mataas, or on ultrasound nakita may taba, then doon na lang nila nalalaman na, ay, may fatty liver pala. Okay. Meron po bang mga tao na sinasabi natin na mas at risk magkaroon ng fatty liver disease? Yes, so that's a good question. Actually, kaya din medyo dumadami na rin yung incidence ng fatty liver ngayon is because of the lifestyle, no? Medyo right now, here in the Philippines, parang nagiging westernized na rin yung ating diet. So, maraming fast food, maraming patients na, mga Filipino na medyo nagiging obese, no? Nag-overweight sila. There's increasing incidence of diabetes as well as high blood pressure. And all of those are also related to having a fatty liver disease. So usually, yung mga may fatty liver disease, may iba may mga high blood, may mga diabetes, matataas din ang cholesterol nila. So kaya dumadami din yung prevalence ng mga fatty liver disease. So yun ang mga mas may risk for developing fatty liver disease, mga pasyente. Dok, madalas nating naririnig pag mahilig uminom yung isang tao, ano bang tawag doon? Lasinggero, mahilig sa alak. Naku, alagaan mo yung liver mo. Sila ba yung madalas na nagkaka-fatty liver disease? So yes, alcohol can also cause fatty liver disease and even alcoholic liver cirrhosis. So I also usually advise my patients if they can like lessen or totally avoid alcohol, much better. But with fatty liver disease, kahit na hindi ka nag-aalak, for example, pero kung yun nga, no, you're eating a food that's very high in cholesterol, high in oily, prito, high in carbs or sugary foods or drinks, then you can also still get a fatty liver disease. Okay, nabanggit mo na rin naman kanina, Dok, na madalas magkaroon ng fatty liver disease yung mga obese, mga overweight. Posible kaya na kahit mga payat magkaroon nito? Yes, there's also patients who are what we call a lean NAFLD patient. So when we say lean NAFLD, sila yung mga payat and yet they also have fatty liver. So, pwedeng nasa metabolic, no, nasa iba may mga high blood din, may mga cholesterol, sometimes nasa genetics din. Pwede rin, hindi purki payat, automatically walang fatty liver. So kahit yung mga payat, nagkakaroon ng fatty liver disease, depende sa lifestyle nila, sa mga kinakain. Ano ba, Dok, yung mga pagkain na unti-unti pa lang nakakasira ng atay natin? Okay, so syempre, number one definitely would be alcohol. You have to avoid alcohol. But other than alcohol, you have to avoid eating anything oily, prito, mantika, yung mga panay fast foods. Also, food that are high in carbohydrates. Yung mga sweets, yung mga kanin, pasta. Filipino pa naman, mahilig tayo sa rice. Rice is life. So, yun. Excessive rice will also cause at risk for fatty liver because yun nga, yung carbohydrates, kanin. Naka-fatty liver. So, we usually tell our patients, yun ang mga bawal. Mga carbs and oily and prito. Surprising to para sa akin, na, Doc. Personally, kasi pag sabi mong fatty liver disease, parang fat, mataba. Dahil ba mahilig kumain ng isang tao ng matatabang pagkain, magkaka-fatty liver. Yun pala, kahit mga sweets, pati rice, nakaka-fatty liver. Yeah, so anything that will make you gain weight, 'di ba? Meron yung low carb diet. So kasi nga when you gain weight, you also promote fats, and one of the treatment for fatty liver is weight loss. So yun nga, no, and also when you eat yung mga sugary or high in carbs, yung mga may diabetes, right? We also tell them to avoid all of those. So diabetes and fatty liver also are also related, no? A lot of patients who have diabetes have fatty liver. Some patients who have fatty liver later on can also develop diabetes or already has diabetes. So yun, kasama yun talaga sa mga iniiwasang pagkain. Dok, bukod sa alak, may mga dapat pa ba kaming inumin na dapat iwasan? So yes, no, aside from alcohol, dapat iwasan din natin yung mga food that are high in mga sweets, yung mga fructose, like yung mga coffee ngayon, no? 3-in-1 coffee, 'di ba? Mataas yung matatamis yun. Yung mga frappuccino, we buy mga milk tea, medyo matatamis yan yung iba. Also yung mga fruit shake. Sometimes, di ba, parang i-feeling mo healthy kasi fruit shake, pero pag sumasobra din kasi, there are fruits na ang tatamis din yun. So, mataas din ang sugar content. So, we also have to lessen yung mga matatamis na drinks. Akala mo umiwas ka na sa soft drinks, magfo-fruit juice na lang ako kasi natural yun. Pero hindi mo alam, pinununay ng sugar. Yes, anything na matamis. Okay.
Doc, sa sintomas naman, ano po yung mga sintomas na dapat bantayan natin na indikasyon na may fatty liver disease tayo? Okay, so actually, pwedeng walang sintomas ang fatty liver disease. That's why actually you mentioned kanina na there's a silent epidemic. Kasi yes, no, silent kasi kadalasan ng mga pasyente, wala talaga silang nararamdaman. They feel normal, they go to their doctors for another reason or just a routine checkup. Tapos biglang nagulat, on ultrasound may fatty liver. Tapos wala naman kami nararamdaman, Doc, na yung fatty liver pala. So, doesn't have to be may symptoms para magkaroon na, para malaman na may fatty liver. Sometimes walang symptom, pwedeng may fatty liver. But those patients na paminsan may mga sintomas would be those who are more, kumbaga mas may severe yung sakit sa atay. Paminsan nagkakasintomas na sila. So ano ba yung mga signs na baka meron na talagang problem sa atay, mas seryoso na yung problema, is they would come to you, nangingilaw sila. Sometimes pwedeng, Dok, lumalaki yung tiyan ko, yung pala may mga tubig. Yung iba, pwedeng nagsusuka ng dugo, ganyan, lumalaki yung tiyan, nagtutulog-tulog. Those are the signs na baka meron silang what we call a liver cirrhosis, which can be a complication of fatty liver. Yun, paminsan may mga symptoms na talaga. But if it's an early stage, kadalasan wala talagang sintomas. Okay. So, kailan dapat magpatingin sa doktor? Kung walang sintomas pala, madalas na nararamdaman, Doc. So, dapat magpa-check ka sa doktor. Number one, if you have a family history ng mga hypertension, diabetes, high cholesterol. Actually, kahit na wala kang lahi, if you just want to get tested, anytime naman pwede. If you're working, usually, right now, may mga annual physical examination. Maganda rin ma-check doon kasi paminsan yung iba, doon lang talaga nila nalalaman na because it's mandatory sa work, diba, every year. For example, di napipilitan sila magpa-check up. Sometimes nagugulat sila doon pala meron. So, anybody can have their self-check. You don't have to wait for symptom. Pwede namang magpa-skin. All the more if you have yung mga family history ng mga high blood diabetes, cholesterol, or ikaw mismo, meron ka talagang nagme-maintain ka kunwari sa blood pressure or sa diabetes, then you can tell your doctor, Doc, baka pwedeng ipa-check, baka may fatty liver din ako. Ang ganda nung sinabi ni Doc, hindi pala natin kailangan hintayin na may maramdamang sakit bago magpatingin sa doktor dahil maraming may fatty liver na wala talagang nararamdamang sintomas. Pero kung wala nga sintomas, paano mo malalaman kung mayroon ka nito? Ano yung mga test na kailangan gawin? At kapag lumabas na may fatty liver ka, ano yung susunod na mangyayari? Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kaya walang BBTO dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc.